أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن إذا أوتي الشكر وإذا ابتلي الصبر وإذا أذنب استغفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. So alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na usul at talata na sinulat ng Imam Al-Mujaddid Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ang sinabi ng Imam sa kanyang pagpapatuloy, at-taniyatu, ang pangalawa, anna Allah la yarda an yusraka ma'ahu ahad fi ibadati, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ang pangalawang mas'ala o issue na ibinigay sa atin ng Imam, reviewin mo natin nakalipas, na nabanggit ng Imam noong nakaraan na napakahalaga ng paghawak o pagtatama at paglilinis ng ating relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Na Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa atin, siya nagbigay ng lahat ng ating kailangan, at hindi niya tayo pinabayaan na mabuhay lamang dito na walang gabay. Bal arsala ilayna rasula, nagpadala sa atin ng sugo. Aman ata'ahu dakal al-jannah wa man asa'ahu dakal an-nar. Kung sino ang sumunod sa kanya, papasok sa paraiso, at kung sino ang susubay sa kanya, papasok sa impyerno. Na sinabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Lahat ng aking mga follower na tumanggap ng Islam papasok sa Jannah maliban sa ayaw pumasok. So nagtanong ang mga sahaba ridwanullah alaihim, ya Rasulullah, man aba? Sabi na, sino yung ayaw pumasok sa paraiso sa Jannah? Sabi niya, man ata'ani dakal al-jannah wa man asani dakal an-nar. Kung sino yung sumunod sa akin, papasok sa paraiso, at kung sino yung sumuway sa akin, papasok sa impyerno. Pagkatapos nagbigay siya sa atin ng halimbawa, wa dalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa aqadnahu aqdan wabila. Na itong dalil na ito na pinaliwanag talaga sa atin na mabuti na Allah subhanahu wa ta'ala na ang susuway sa sugo ay makatikim o makakalasap ng malupit na kaparusahan. So ang unang kaparusahan na dinaranas ni Firaun at ang kanyang grupo, una, na sila ay pinarusahan sa pagkalunod sa dagat. Na nung sila ay tumakas kay Firaun at sila ay hinabol, si Prophet Musa alayhi salam at ang kanyang mga kumpanyo, mga sahaba, sila ay hinabol ni Firaun. Kaya nung sila ay abutan sa pinakahangganan ng lupa sa dagat, so sinabi ng mga follower o sahaba ni Prophet Musa alayhi salam na nabanggit sa Quran sa surah Syu'ara, qala ashabu Musa inna lamudrakun. So sabi ng mga kumpanyo ni Prophet na tayo ay inabutan na nila, corner na tayo. So ano sa nagot sa kalang propeta sa kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sabi niya, hindi, dahil lang Allah subhanahu ang aking Rab ay with us, kasama natin, at ako ay kanyang gagabayan. Pagkatapos, pauhay na ila Musa an idrib bi asakal bahar, at siya ay niribid ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na ihit niya yung dagat, at ito ay nahati sa dalawa. Panpalaka pakana kullu parikin katudin adim, na nahati siya, na sabi nga rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagmistula na yung nahati na dagat
na nagmistulang napakatatag na dalawang bundok na nasa pagitan niya ay kalsada o daan. At yung daan na yon, hindi, ang tubig, kapag ito ay inalis o nilimas, ganyan, manatili niya yung putik o basa, ay mahirap pa rin lumakad. Pero ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Prophet Musa at saka sa kanyang follower na talagang siya ay napakapatag at matigas ang lupa, napakadali lang tumawid. Hanggang na sila ay makatawid na sa dulo, sila ay makatawid na sa dagat, sumunod yung mga si Paraon at ang kanyang mga tauhan at sila ay nilunod. Ninulod ng Allah. Mimma katiatihim, sabi nga, ugriku padkulo nara palam yajidu lahum min dunillahi ansara. Sila ay nilunod dahil sa kanilang kasalanan at sila ay papasok sa impyernong apoy. So pangalawang kaparusahan na nabanggit sa Quran, Surah Al-Ghafir, an-naru yu'riduna 'alayha aduwan wa ashiya. Nabanggit na ang si Firaon at ang kanyang mga kasamahan na sumunod sa kanyang hindi paniniwala at pag-reject sa sugo, sila ay pinarurusahan na araw at gabi ngayon sa Barsak. Panghuling kaparusahan sa kanila na nabanggit sa Quran, wa yawma taqumus sa'a adkilu ala fir'auna asyaddal adab. Sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, kapag dumating na ang saa o kiyama, ipasok si Firaon, ang mga ali Firaon at saka si Firaon asyaddul adab, sa mas malupit na kaparusahan sa impyernong apoy. So kaya yan ang parusa na nabanggit sa Quran, na lahat ng nasyon na nakalipas nasusuway sa propeta, sila ay parurusahan at sila ay ilalagay sa impyernong apoy. Tatlong kaparusahan. Dito sa dunya, makakamit nila ang kaparusahan. Sa Barsak, mag-uumpisa ang kaparusahan. At sa kabilang buhay, sa impyernong apoy. Ngayon, pagpapatuloy ng imam, sabi dito ng imam sa atin, rahimahullah, at tani ang pangalawang mas'ala, anna Allah la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Katotohanan, hindi nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man an yusraka ma'ahu ahad, na bigyan siya ng katambal ahad, kahit isa, kahit sino man. Ang tinutukoy dito, pi ibadatihi, sa pagsamba sa kanya. Napakarami mga aya ng pagbabawal talaga subhanahu wa ta'ala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa shirk. Bakit ito ang unang-unang kasalanan na hindi kinalulugodan? Ito ang unang kasalanan na magsisira ng lahat ng ating gawa. Ito ang unang-unang kasalanan na hindi mapapatawad. Ito ang pinakamataas na uri ng kasalanan, ng shirk. Ito ang pinakamataas na uri ng kasalanan. Kaya hindi talaga ito kalulugodan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na Allah sabi dito, anna Allah la yarda, hindi niya kalulugodan an yusraka ma'ahu ahad. So anong ibig sabihin ng salitang shirk? Ang shirk sa luga itaswiya, o magbibigay tayo ng ka-equal o kapareha ng Allah subhanahu wa ta'ala, katambal, kaparis. Siya ay nag-iisa lang, gagawin natin siyang 2 o 3, marami. Ito ang ibig sabihin ng shirk sa luga. Sa Sharia, ang ibig sabihin ng salitang shirk, sarfu shay'un min anwa' al-ibada li ghayrillah azza wa jalla. Ihahandog natin shay'un, anumang uri, min anwa' al-ibada, anumang uri ng pagsamba ng maliban li ghayrillah subhanahu wa ta'ala, ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay dua, ito man ay ruku, ito man ay sujud, ito man ay istigata, ito man ay mahabba, ito man ay tawakkul, ito man ay raja, ito ay pagkakatay, ito ay anumang uri ng pagsamba, lalong-lalo na ang dua at ang sujud, ang ruku, o anumang uri ng pagsamba. So hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang uri ng shirk, pinakamalaking kasalanan. Nang shirk, ito ay kapag ang isang tao na involved sa shirk, sa pagtatambal, talagang hindi siya mapapatawad. Kapag ang isang tao namatay sa shirk, al-akbar, siya hindi mapapatawad. Siya ay ang kanyang permanenteng tahanan na impyerno. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. O may yusrik billah faqad dalla dalalan baida. Napakalayo ng kanyang pagkaligaw. Mahirap niya makabalik sa landas.
Sa ibang aya, pakad ibtara itman adima. Gumawa siya ng pinaka-worst na kasalanan. Pinakamalaking uri ng kasalanan. Kaya nang tanongin ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, ayu danbu Adam?" Anong pinakamataas na uri ng kasalanan? Sabi ng Rasulullah, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Ang magbigay ka ng kapares o katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang siya ang lumikha sa iyo. Siya ang lumikha sa iyo. At ang isang taong involved sa shirk o nagbibigay ng katambal, kahit sabihin natin sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time meron sa binibigay na katambal o dinadaanan, ito ay shirkul akbar. At ang tao na yan, haram sa kanya ang Jannah, bawal sa kanya ang Jannah. Sanabi ng Allah tabaraka wa ta'ala, "Innahu may yusrik billah, faqad harrama alayhi al-Jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lid-dhalimin min ansar." Katotohanan, sino man ang magbigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama alayhi al-Jannah, bawal sa kanya, haram. Hindi sinabing hindi siya makakapasok pansamantala. Ito ko talagang totally na bawal, forbidden sa kanya ang Jannah. At ang allowed na sa kanya papasukan niya, dadalawa lang papasukan sa kabilang buhay, impyerno. Siya lang ang pwede niyang puntahan, walang iba. Dadalawa lang pupuntahan sa kabilang buhay, Jannah wan nar. O ma'wahun nar. At ang impyernong apoy, ito ang kanyang ma'wa, ito ang kanyang permanenteng tahanan. O ma'alidhalimin min ansar. At ang isang musrik, ang gumawa ng pinakamalaking uri ng dulm, walang sino man natutulong sa kanya. Kahit tawagin pa niya ang sino, maging Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya tutulungan, hindi siya ilalabas sa impyernong apoy. Wala yusakkihim. Ang shirk, ito ang unang-unang haram na dapat layuan ng tao. Ito ang unang-unang haram na dapat layuan ng Bani Adam, ng Muslim, lalong-lalo na sila ay nagkiklaim na Muslim, lalong-lalo na ang major na shirkul akbar. Kasi sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum an la tusriku bihi syai'a." Wali na kayo at babasahin ko sa inyo anong pinagbabawal, anong unang-unang bawal, haram sa inyo bilang isang Muslim. Allah tusriku bihi syai'a. Huwag kayo magbibigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano bang uri ng kasalanan? Ng pagpatay, pangalunya, pagsusugal, pagkain ng haram, pag-inom ng haram. Ang isang tao pag nagtaubat, kapag siya ay Muslim, meron siyang iman sa kanyang puso, mapapatawad pagkatapos ng purification. Pero ang isang musyrik, ang isang taong sumamba, inilipat niya, ipinagkaloob niya karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba, hindi siya mapapatawad. Yan ang unang-unang haram na dapat nating, maraming mga tao na Muslim, nag-claim na sila ay Muslim, na sila ay pumasok sa Islam. Sila ay tinatawag na yung, meron silang, sila ay nag-testimony, sinabi na pumasok na ako sa Islam, ako ay nag-Muslim. Hindi na ako umiinom ngayon, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako involved sa adultery, sa fornication, at anumang uri ng mga major na haram. Hindi na ako nagnanakaw, hindi na ako nagsisu. Maging ang hindi mga Muslim, yan ang kanilang salita. Palipat-lipat sila ng ibang religion. Pero, dapat ang isang Muslim, talagang unang-unang dapat niya ay ang shirk. Sabi niya, hindi na ako ngayon sumasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na ako sumasamba sa isang nilikha. Hindi na ako sumasamba sa huwad na Diyos. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in-establish niya ang jihad. In-establish niya ang jihad para sa tauhid. Hindi para sa anumang bagay, para sa tauhid. At pagpasok niya sa Maka, ang unang-una niyang ginawa, hindi niya pinagpapatay yung tao na mga na bihag nila. Ang unang-una niyang ginawa, ipinakita niya sa tao, ang unang-unang layunin ng pagdating ng mga sugo ay alisin ang shirk. Sinira niya yung 360 idol na nakapalibot sa Kaaba. Iba't ibang uri ng idol. So ito ang ugat ng lahat ng kasalanan. Ito ang pinakaugat ng lahat. Kapag ang shirk tinanggal sa puso ng isang tao at nalagay sa puso niya ang malinis na tauhid, kaya niyang layuan ang lahat ng haram. Kaya niyang layuan ang lahat ng haram.
At kaya niyang ibaba ang kanyang ulo sa lupa buong maghapon at gabi. Kaya niyang sundin ang lahat ng pinag-uutos. Kahit ang babae na nagsasabi na siya ay naiinitan dahil mainit ang panahon, kaya niyang magsuot dahil alam niya na ito ay kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kaya niyang layuan ang lahat ng pinagbabawal. Kasi kilala niya kung sino ang nag-uutos sa kanya ng bawal. So ito ang unang-unang dapat natin. At si Luqman radiyallahu anhu alayhi salam, isa sa kanyang pinakadakilang payo sa kanyang anak. At itong pinakadakilang payo na dapat nating advice o habilin sa ating mga mahal sa buhay. Sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratul Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dhulmun adim. Sabi niya, o aking anak, wag kang magbibigay ng katambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang pinakamataas na uri ng kasalanan, ng shirk. So ang shirk, ito ay sabi nga natin na ito ay ang paghandog na anumang uri ng pagsamba maliban sa Allah Subhanahu. Ito man ay malit na malaking pagsamba. Ang general na meaning ng salitang shirk, ja'alu shay'in min haqqillah li ghairi. Kaya binigyan natin sa special na meaning ng salitang shirk. General na ibigay natin ang karapatan ng Allah sa walang karapatan. Anumang uri ng karapatan na yan, pasasalamat man yan, pagmamahal, paghingi ng tulong, pagsamba, lalong-lalo na. Yan hindi karapatan ng sino man. So, ang nagagawin natin ang anumang uri, ililipat natin ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang khalq o maklukat o nilikha lamang. So, ito ay shirk. Pagkatapos sabi, rahimahullah, an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Ang magbigay ka ng katambal, kahit sino man, ahadun fi ibadati, sa pagsamba sa kanya. Ano ang kahulugan ng salitang ibada? Ibada, sabi natin sa Tagalog, pagsamba, sa English, worship. So sa lugang, ibig sabihin ng salitang ibada at tadallul wal qudu. Ibig sabihin yung pagpapakumbaba at humbleness at humility at pagpapakababa. Pag-alis sa kiber o pagiging arrogant at makikita talaga ang tinatawag nating qudu at saka tadallul sa pamagitan ng ating pagsusujud sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag inilagay natin ang ating ulo o mukha sa lugar na kung saan natin nilalagay ang ating paa. Yan ang tunay na qudu o tadallul. Yan ang tunay na pagsamba. Yan ang pagsamba ng lahat ng mga ambiya at saka rusul. Tunay na pagpapakababa at pag-alis sa pagiging arrogant. So sa Sharia, ang ibig sabihin ng salitang ibada, sabi nga ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang aklat na Al-Ubudiyya. Sabi niya, hiya ismun jami'. Sabi niya, al-ibadatu hiya ismun jami'. So na ang ibada, ito ay binubuo ng compound word o buong salita, jami', ismun jami', na lahat ng likulli ma yuhibbullahu wa yarda, lahat na kinalulugudan at minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na salita at gawa. Lahat ng bagay na kinalulugudan at minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito man ay batina, nakatago, nasa loob ng ating puso katulad ng pagmamahal, ikhlas, mahabba, tawakkul, khawf, raja, at iba pang mga amal o pagsamba ng puso. Wadahira, yung panlabas na pagsamba, katulad ng ginagawa natin sa sala, ruku, sujud, dua, fasting, hajj, umrah, at iba pang mga anwa ng ibada. So, ang pagsamba ng isang tao, lalo ng Bani Adam at saka jin, hindi ito kalulugudan ng Allah Subhanahu. Kaya sabi rito ng Imam Rahimah, kama likulli ma yuhibbullahu wa yarda, yuhibbuhullahu wa yarda, na kinalulugudan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marami yung sumasamba, mga hindi mga Muslim sumasamba. Ang pagsamba na, nagkakanta, nagsasayawan, nagtataas ng kamay, tumatalon, o kung anong ginagawa nila. Sinasaktan yung sarili nila. Kung ano ba isip nila. Kaya lang, hindi yan tatanggapin. Hindi yan kalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi yan ayon sa kanyang syariah. Hindi yan ayon sa kanyang pinadala sa kanyang sugo. Bukod sa pinadala niya ang pamaraan ng tamang pagsamba sa kanya, nagsugo pa siya ng sugo para ipakita sa atin. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang practical na example kung paano talaga ang tunay na ibada na kinalulugudan ng Allah tabarak wa ta'ala at minamahal. Ibig sabihin, kapag yan ay kinalulugudan at minamahal, accepted. Tatanggapin. Kapag hindi kinalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba na yan, ang pamaraan ng pagsamba na yan, at hindi yan minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin niya tatanggapin. Yan ay mardud, walang saysay. Kahalintulad ng isang alabok. So kaya, yan ang danger ng shirk sa isang tao. Yan ang kahalagahan ng tunay na pagsamba na ihahandog lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ka ng mga ulama na ibig sabihin din ang salitang ibada tauhid. Sabi nga ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kapag nakita nyo ang salita na ibada sa Quran, ang ibig sabihin niyan, tauhid. Halimbawa, nung pinaliwanag niya yung wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sabi niya, ang ibig sabihin dito ng liya'budun, liwahidun. So pinalitan niya yung liya'budun, pag to worship, sinabi, liwahidun. Ibig sabihin, gawin yung isa lamang ang pinaghahandugan ninyo ng inyong pagsamba. Wag na wag ninyong idadaan kahit kanino. Wag na wag ninyong dudumihan ang inyong pagsamba. Yan talaga ang tauhid ng mga Muslim. Yan ang tauhid ng Anbiya at saka Rusul. Yan ang tauhid na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang anumang uri ng dumi, walang dadaanan. Yan ay, وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. O talagang malinis na pagsamba. Pagkatapos, nagbigay rito ang Imam rahimahullah, Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, na kung sino halimbawa, na, sabi niya, la malakun mukarrabun. La malakun mukarrabun. Kahit na anghel, na si Anghel Gabriel, si Anghel Mikael, Anghel Israfil, sino mang maanghel na pinakamalapit yung tagabuhat ng kanyang ars, na napakalaking anghel na ang kanyang balikat hanggang tenga ay kailangan lakbay ng ibon na lumilipad ng 700 taon. Sabi rito, maging ang anghel na pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tatanggapin. Hindi pwedeng gawing kapartner o katambal o daanan ng sino man. At may aya sa Quran, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katayuan ng mga anghel. Sa surah As-Saba, aya number 33. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha pussiya an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. At ito pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tafsir ng aya sa Sahih al-Bukhari. Sa Sahih al-Bukhari, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng order, ng kautusan sa kalangitan para i-implement sa dunya, kapag nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang anghel ay hinihimatay o pumapagaspas ang kalang pakpakpak sa kalang pagkatakot. Kaya sabi, hatta idha pussiya an qulubihim, tinutukoy dito anghel. Ay sa Sahih al-Bukhari na tafsir ng Propeta sallallahu na hanggat mapawi ang pagkatakot sa kanilang puso, an qulubihim, iaangat nilang kalamungan dahil sila ay bumaba sa at yung iba hinimatay pa. Iba pang mga anghel na napakalalaking nilikha, napakalalakas na nilikha. Kapag ipinadala yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang nasyon, yung iba ihip lang, o yung boses pa lang, gunaw na, o destroy ng isang soap, o ihip ng kanya pa. Daig pa ang pinakamalakas na tornado kapag umihip ang anghel na yan. Pero kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsasalita, sila ay takot at hinihimatay pa, parang yung isang ibon na nagulat. Kaya sabi nga doon sa hadith, pumapagaspak ang kalampakpak. Pagkatapos sila ay, pag tumigil ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasalita, sabi na, qalu madha qala rabbukum, ano ang sinabi ng ating Rabb, ng inyong Rabb, anong iniutos niya? So sasagot si Anghel Gabriel, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. So
So sasabihin ng Anghel Gabriel, wala siyang ibang sinasabi kundi katotohanan at siyang pinakamataas sa lahat. Huwal kabir, huwa akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kinatatakutan ng mga anghel, na kaya sila ang mga anghel, hindi talaga sila pwedeng sambahin. Sila pwedeng sambahin. Walang history ng mga naunang mga propeta na ang mga propeta ay sumamba sa anghel, maging ang anghel na pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, di sumamba. Pagkapatuloy ng Imam rahimahullah, wala nabiyun mursal. Wala nabiyun mursal. Maging ang isinugong propeta, maging ang pinaka malapit na nilikha sa dunya, Bani Adam, sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi rin pinapahintulutan na sambahin. Maging ang pinakabanal na tao, at ang pinakabanal na tao, banal na tao, pinakamalinis na tao na walang kasalanan, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinatawad ang kanyang nakalipas at darating pang mga kasalanan. Pero wala pa rin siyang karapatan na pagsamba. Malaka minal amri syai'un, sabi ng Allah subhanahu, wala kang anumang uri ng na karapatan sa anumang uri ng umur dito sa dunya, maliban lamang kung pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat tungkol sa mga propeta at mga anghel, sa surah Al-Imran, ayat number 80, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya'murukum an tattakidu al-malaikata wan nabiyyin arbaba. Hindi ko kayo inutusan, wala akong kautusan na ganyan sa inyo. Nasambahin niyo ang propeta na si Isa ibn Maryam, ang mga nawa ng mga propeta, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'murukum, la nahiya, an tattakidu, na kukunin niyo o gagawin niyo ang mga anghel at mga propeta arbaba, na inyong Panginoon. Yung mga Kristiyano, Panginoon, aming Panginoon. Subhanallah, dalal, kufur, shirk. So pinagbabawal Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa sino mang mga, lalong-lalo sa dalawang yan na pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Yawm al-Qiyamah, si Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam, sa Yawm al-Qiyamah, tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin siya para patunayan sa harapan ng mga tao na sumamba sa kanya at sa kanyang ina. Tatanungin siya, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Isa ibn Maryam, ito ay nasa surah Al-Maidah 116, nang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, remember, alalahanin niyo, nasasabihin ng Allah subhanahu kay Isa ibn Maryam, aanta qulta linnas, sinabi mo ba, itinuro mo ba, iniutos mo ba sa tao, linnas, qulta linnas, ittakiduni wa ummiya, nakunin ako, ittakiduni, ako, sabi niya, ako, siya, na ikaw, at ang iyong ina, ilahain, nabanggit dito Allah subhanahu, dalawang Diyos, ilahain, mutadna, min dunillah, nang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniutos mo ba, nabanggit mo ba sa tao, itinuro mo ba sa tao, nasambahin ka at ang iyong ina, nagawing dalawang Diyos nang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa lang yung dalawa na yung Diyos. Hindi lang yan, ang mga Kristyano, sobra pa. So anong sasagot niya? Kala subhanak tansi, ikaw ay napakalayo. Ikaw ay free, ikaw ay innocent. Ibigay na subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Sabi niya, ikaw ay malayo, ikaw ay inosente, ikaw ay bara. Isang bagay, ma yakunu li, ang isang bagay na an aqula ma laysa li bihaq. Hindi ko maaring sabihin ng isang bagay na wala akong karapatan. Dahil hindi niya karapatan hindi niya hukuk, hindi niya karapatan ang pagsamba, ang ibada, ang pagsamba na katulad nga natin, isa lang dapat paghandugan, hindi dapat ihandog kanino man. Sabi niya, laysa li bihaq, hindi ko yung karapatan. Yan ay karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. At kung yan ay sinabi ko, itinuro ko, pinangaral ko, alam mo. Ta'alamu ma pinapsi, alam mo kung ano nasa akin. Wala a'lamu ma pinapsik. At hindi ko alam ang tungkol sa iyo. Innaka anta allamul ghuyub. At ikaw lamang nakakaalam ng mga ansin.
So yan ang sitwasyon ng mga propeta na kaya pinagbabawal talaga sa mga Muslim ang sino man, ahad, nabanggit dito ng Imam Ahad. Pagkatapos nagbigay sa atin ng Imam ng dalil, isang dalil lamang ginamit niya. Sa Surah An-Nur, ayah number 18, na sinabi ng Allah, "Wad-dalilu qawluhu ta'ala." Ito ang Imam, subhanallah. Burhan, dalil, kati. Very clear na evidence talaga sa Quran, sa kitab na Allah subhanahu, ang aklat na protektado na hindi na bago. Sabi, "Wad-dalilu qawluhu ta'ala," and the evidence and the proof sa aking sinasabi na bawal sumamba sa mga anghel o sa mga propeta o sa sino mga nilikha. Kung ang mga propeta at mga anghel ay bawal sambahin, ang may baba sa kanila, maging mga banal at aula, mas dapat layuan. Aula, sila ay dapat layuan. Kainan man kan, sabi nga ng mga ulama natin, magpakailanman. Wadalilu qawluhu ta'ala, "Wa annal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada." Itong aya na ito, sa dalawang jumla, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa annal masajida lillah," itong unang jumla. At katotohanan, ang masajid lillah, ang lam dito ay milkiya, para sa Allah lang. Ibig sabihin, ang masjid o masajid, lahat ng ito ay lugar ng sambahan. Diyan natin ginagawa ang ating sala, ang ating ruku, ang ating sujud, ang ating dua, ang ating dikir, ang ating kiraatul Quran. Ang anumang uri ng ating ibada, kalimitan, diyan natin ginagawa. Minsan, diyan tayo nag-iiftar. Diyan tayo nag-iitikap. At iba pang mga ng ibada sa masjid, babae man o lalaki, lalo-lalo na mga kalalakihan. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang masjid na kung saan kinuha sa salitang sujud o sajada. Hindi kinuha sa ibang. Kinuha talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salitang masjid sa salitang sujud o sajada. Ito ay para sa Allah, lillah, para sa Allah lamang. Hindi pwedeng ihandog nyo dyan sa loob ng masjid ang inyong pagsamba kanino man. Hindi kayo maaaring gumawa ng anumang uri ng pagsamba sa loob ng masjid o sa lugar, sa inyong bahay, ginawa nyong lugar ng sambahan. Hindi nyo maaaring handog kanino man ang inyong pagsamba. Kaya ito rin ang katotohanan, katibayan, na ang masjid, bawal dumihan ng anumang uri ng shirk. Bawal dumihan ng anumang uri ng shirk. Halimbawa, magtatayo tayo. May mga Muslim ngayon, na gumaya na sa hindi mga Muslim. Na ang kalang masjid, nililibingan ng patay. Nasabi lang ng patay niyan ay siya ay banal na tao, salihin, auliya, nililibing nila. Minsan iba, nilalagay pa mismo ito sa kibla. Kaya pag sujud ng mga tao, ito sa kibla nakaharap, pag sujud nila, ito sila nagsusujud sa patay na nakalibing sa loob ng masjid. Shirkul akbar. At yan ay katotohanan. Makikita nyo sa YouTube, maraming nagkiklaim na sila ay Muslim, pero ginagawa nila yung naglilibing sila sa loob ng masjid. Naglilibing. O kaya naman, masjid na nakatayo na, nilibing ang tao sa loob ng masjid. O kaya naman, may libingan, tinayuan ng masjid. Lahat na yan ay haram. Lahat ng yan ay haram. At pinaliwanag ko ng mabuti kung bakit sa Kitab at-Tauhid, kung ano ang tinasabi na bakit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipaliwanag ko ng detalye sa Kitab at-Tauhid, nakaseparate ang kanyang libingan. At ang origin talaga ng libingan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung titingnan natin ang history, siya ay nilibing sa bahay ni Aisha radhiyallahu anha sa labas ng masjid. Hindi ang pwedeng kuning dalil. At alhamdulillah, ang Masjid An-Nabawi talaga ngayon ay nakaseparate. Meron niyang bakod. Hinarangan niya na maraming jidar. Maraming wall na nakaharang diyan para ang mga tao wag magkaroon ng access sa pagsamba sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga Sufi at mga Shia na sumasamba na sa mga banal na tao. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may nabanggit si Aisha radhiyallahu anha na naikwento sa kanya ni Salama sa ni Habiba nung sila ay maghijra sa Habasya. So sabi ni Salama kay Aisha radhiyallahu anha na kapag ang mga tao ay ang mga banal na tao na mga Nasara sa Habasya, kasi ang Habasya nung maghijra ang mga sahaba ridwanullahu alaihim ay
kapag sila ay lugar ng mga Kristiyano. Lugar ng mga Kristiyano. So kaya nung sila ay mapunta roon, nakita ni Salama at nabanggit niya na kapag may namamatay sa kanilang banal na tao, so ginagawa nila na yung kanyang libingan, ginagawa nila ng lugar ng sambahan. So kaya nung ito yung makarating sa propeta, banggitin ni Aisha kay sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nakausap niya si Aisha, sabi, ulaiki, hindi ulaika. Ulaiki idha mata fihim rajulun salih aw abdus salih banaw ala qabrihi masjidan. Sabi ng propeta, kapag may namamatay na banal na tao magmula sa Yahud sa Nasara, tinatayuan nila ang kanilang libingan ng masjid. Ang ginamit dito ng propeta, masjidan. Ni sinabing kanisa. Ang mga tawag ng mga Nasara sa kanilang simbahan, kanisa sa Arabic. Pero ginamit ng propeta, masjidan. At tinutukoy niya dito ay yung mga Nasara. Wasawwaru pihi tilka suwar. At nilalagyan nila ng mga litrato, mga rebulto, mga estatwa ang lugar ng sambahan. Pagkatapos, ano ang komento ng propeta? Ulaiki shirarul khalq indallah. Sila ang pinaka-worst na tao sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ang mga tao na yan ang dadat na ng kiyama. Wala ng Muslim sa kiyama. Kapag ang mga taong dadat na ng kiyama, shirarul khalq. At isa sa katangian ng shirarul khalq ay nagtatayo ng libingan sa masjid o tinatayo ang masjid sa libingan at sila ay sumasamba doon sa lugar na yun. Kung ang mga tao na yan na sumasamba doon sa libingan ay hindi naman talaga sumasamba doon sa nakalibing, yan ay bid'a at yan ay syirkul asgar. Pero kapag ang tao na nagdadasal sa loob ng masjid ay tumatawag na doon sa nakalibing, the syirkul akbar kupur, siya ay labas sa din ng Islam. Kahit pa siya ay nakiklaim na siya ay Muslim at siya nagsasihada araw-araw. Nawakid ang kanyang Islam. Nawakid ang kanyang la ilaha illallah. Iba pang hadith, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay sa Bukhari lagi. Sa Sahih al-Bukhari at sa Sahih Muslim, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid. Sumpain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Yahud at Nasara na kinukuha nila ang libingan ng kanilang mga propeta na lugar ng sambahan, na masajid. Kaya nung bago mamatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang binili niya sa atin. Siya ay naghihingalo na, sabi niya. Wa inna man kana qablakum kanu yattaqiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala pala tattakidul qubura masajid. Fa inni anhaakum an dalik. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan yung mga nauna sa inyo, tinutulog ko Yahud wan Nasara o yung mga nauna ng mga musyrikin. Katotohanan yung mga nauna sa inyo, ginagawa nila ang kanilang mga lugar ng sambahan, ang kanilang lugar na libingan ng kanilang propeta, tinatayuan nila ng lugar ng sambahan. At sabi ng propeta, pala tattakidu, bawal. La, wag ninyong gagawa, wag ninyong kukunin, wag ninyong gagawin ang kubura masajid. Pagkatapos ano pa sinabi? Pa inni anhaakum an dalik. Dahil pinagbabawalan ko sa kayo sa bagay na yan. Anhaakum, nahi, pinagbabawalan ko. Pinagbabawalan tayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang danger ngayon sa mga Muslim. Kaya unahin nating dawaan ang mga kapatid natin, mga Muslim, na nagkiklaim na sila ay Muslim. Napakarami ng ano na yan. At yan ay nabanggit sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa nasabi ng propeta na kayo ay susunod sa yabag na mga taong nauna sa inyo. Sunan naman ka na qablakum. Susundin ninyo ang kanilang mga yabag ng mga taong nauna sa inyo. Sino yun? Ang mga Yahudo wan Nasara. So dito sa dalil at sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, masajid dalillah. Dapat ang masjid talagang malinis, pure ang masjid, walang anumang uri ng dumi ng shirk. At hindi natin iahandog ang anumang uri ng hindi natin gagawin ang anumang uri ng ibadah sa loob ng masjid. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawang jumla, pala tad'u ma'allahi ahada. Tad'u, ang ginamit dito ay dua. Ang ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dua. Pala tad'u, ibig sabihin sa salitang dua. Sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Sabi ng propeta, ang dua ay isang ibadah.
Ang ibada, ang dua, ito dalawang uri ng dua. Mas'ala, dua al-mas'ala, wa dua al-ibada. Ang dua al-mas'ala, kahit saan tayo, anytime na gusto natin magdua, basta wag lang sa maraming lugar, wag lang sa toilet o bawal na. Ano tayo magdua? Anytime, magdua tayo. Kung ano time na pwede itaas ang kamay, magdua tayo. Anytime, anong kailangan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua al-ibada, ito naman yung sa sala, sa siyam, sa hajj, sa umrah, o ano, sa saka. Ano yung limang arkan na yan, kapag nasa loob tayo ng mga ibada na yan, nandyan lahat ang dua. Kaya ang tawag sa sala, sa luga, ang ibig sabihin ng salitang sala, sa luga, lugatan, ang ibig sabihin ng salitang sala, at dua. Kasi magmula sa umpisa hanggang sa huli, tayo ay nagdudua. Tayo ay nagdudua. Ganon din sa ating siyam. Lahat ng ginagawa natin, ito yung dua. Bago tayo pumasok sa nagdudua tayo. Magtatapos tayo sa pagdudua. Bago tayo mag-iftar. Pag tayo nag-hajj, lahat ng ginagawa natin, nagdudua tayo. Kaya ang dua is, sabi nga sa ibang medyo, hadith, muk al-ibada. Ito ay daif na hadith. Kaya lang, sabi ko nga, ang pinakasahin na hadith, ad-dua huwa al-ibada. Ang dua ay ibada. Kaya sabi rito, pala tad'u, huwag kayong tatawag. Ito man ay dua na ordinaryong dua, ito man ay dua al-istigata. Yung kayo ay nasa panganib. Kailangan, kayo man ay nasa panganib o kaligtasan, kaya isa lang ating tatawagan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi rito, pala tad'u ma'allahi with Allah. Kaya sinabi rito, hindi ibig sabihin na huwag kayong tatawag sa ng direkta sa wanda Diyos. Bawal talaga ng direkta sa wanda Diyos. Sabi nito, ma'Allah, with Allah. Ibig sabihin, tinatawagan nyo Allah, tinatawagan nyo pa rin yung hubad na Diyos. Ibig sabihin, may ka-partner, may kahati, may ka-share. Talagang may ka-share. Pagkatapos sa panghuli sa ma'Allahi, ahada. Subhanallah. Ahada. Quran. Subhanallah. Ang Quran, kahit isang kalima lamang, ito ay pinakamabigat at pinakamatatag na burhan na dapat isiksik natin sa ating utak at saka sa ating puso. Ito'y kalam ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Sabi nito, pala tad'u ma'allahi ahada abadan. Wag na wag tayong tatawag. Dito sa ahad na ito, hindi diyan pwede exempted ang propeta, ang mga wali, ang mga uliya, ang mga salihin, pati ang mga anghel. Hindi diyan exempted. Wala, kasama lahat yan sa pinagbabawal. At ang pinakamalapit na anghel, na si Anghel Gabriel, kasama yan sa ahada, sila ay hindi kayo tatawag sa sino man, kahit sino man. Kasama, hindi dyan exempted ang anghel, ang propeta, maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asraful anbiya wal mursalin. So kaya ito ang pangalawang masala na binigay sa atin ng imam, na napakahalaga sa isang Muslim. Na wag nating budumihan ang ating tauhid. Ito ang unang kasalanan na hindi napapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang kasalanan na dapat nating katakutan. At kapag tayo ay na-involve sa anumang uri ng shirk, lalo na sa major shirk, talagang hindi tayo mapapatawad. Kapag kinamatayan ng isang tao, ang gawain niya, kahit pa siya ay nakiklaim na siya Muslim, siya hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, ang susunod na masala sa usul at talata ay ang al-wala wal-bara, inshallah. Hanggang dito na lamang. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.